Tahimik lang si Teresa, isang simpleng ina, asawa, at OFW, na ang tanging hangad ay ang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Taon-taon siyang nagtitiis sa ibang bansa, malayo sa mga anak at asawa, kapalit ng bawat perang ipinapadala niya buwan-buwan. Pero hindi niya alam, sa pag-uwi niya, may isang bagay siyang matutuklasan na hindi niya inaasahan. Ating pakinggan, ang kwento ni Teresa. Ako si Teresa, 43 taong gulang. Galing ako sa Cabanatuan, Nueva Ecija. May asawa at 3 anak. Ngayon, narito ako sa Abu Dhabi, isa sa milyong Pilipinong umalis sa sariling tahanan para lang maghanap ng mas magandang buhay para sa pamilya. Hindi madali ang naging desisyon kung mang-ibang bansa. Alam ko namang maraming nagiging OFW, pero ibang bagay kapag ikaw na mismo ang aalis. Kapag ikaw na ang iiwan, at sila ang may iwan. Noon, akala ko sapat na ang pagiging ina na nag-aalaga, nagluluto, nagtuturo ng assignment, at nagtutupi ng damit. Akala ko sapat na ang pagmamahal at dasal. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman na hindi sapat ang mga iyon para mabuhay kami ng maayos. Ang asawa ko, si Rodolfo, ay tricycle driver. Tahimik siyang tao, hindi madaldal, pero maasahan. Ang kita niya araw-araw ay sapat lang para sa pagkain. Minsan, kapos pa. Ako naman, nag-aalaga ng mga bata sa bahay at kumakapit sa raket na patahian, blouse, kurtina, pantalon. Kahit anong itahi, tinatanggap ko. Pero sa dami ng nangangailangan at sa dami ng bayarin, hindi talaga kami makasabay. Ang panganay namin, si Jerome, matalino at mahilig sa electronics. Gusto niyang maging engineer balang araw. Si Mika, pangalawa, 15 taong gulang, mahilig sa pagsusulat at palaging may hawak na journal. Si Lian ang bunso, 12 anyos, malambing at palaging may mga tanong tungkol sa mundo. Sila ang dahilan kung bakit ako lumaban. Isang gabi, habang niluluto ko ang simpleng ginisang munggo, napaiyak ako. Hindi dahil sa sibuyas o sa usok, kundi dahil napagod na ako. Napagod akong umasa na bukas ay baka mas gamaan ang buhay. Napagod akong paulit-ulit na tanungin ang sarili kung kailan kaya kami makakalaya sa utang sa tindahan. Napagod akong manahimik habang binibilang ko kung ilang sardinas na lang ang natitira. Doon ko unang binanggit kay Rodolfo ang plano kong mag-abroad. Hindi siya agad sumang-ayon. Alam niya kung gaano kahirap. Ilang kapitbahay na rin namin ang napabalitang umuwi na luhaan, niloko, pinagsamantalahan. Pero nang makita niya kung gaano ako determinado, nang makita niyang bawat gabi ay nauuwi sa luha, sinabi niya sa akin. Kung yan ang paraan para maiahon natin sila, susuportahan kita. Pero pangako, Nay, uuwi ka rin ha. Hindi ka namin makakalimutan. At doon nagsimula ang mahaba at masalimuot kong proseso bilang aplikante. Nag-loan kami kay Aling Baby para pambayad sa processing fee ng agency. Naglakad ako sa init ng araw para kumuha ng NBI clearance, medical, at PDOS. Kumain ng pansit canton sa waiting area habang naghihintay ng orientation. Pumila ng mahaba sa POEA. Halos lahat ng kababaihang nakasabay ko ay may dalang larawan ng kanilang mga anak. May iba, buntis pa, pero lumalaban. Gusto nilang magtrabaho kahit kapalit ay pangungulila. Ako rin. Sa bawat lagda ko sa kontrata, ang tanging laman ng puso ko ay ang mukha ni Jerome, Mika, at Lian. Pagdating ng araw ng alis ko, 3:00 ng madaling araw kami nagtungo sa airport. Wala kaming dalang banner o balloons gaya ng iba. Dal-angin lang at yakap. Si Lian ang pinaka-emosyonal. Ayaw akong bitawan. Si Mika, tahimik lang, pero alam mong lumuluha. Si Jerome, niyakap ako ng mahigpit, habang si Rodolfo ay halos hindi makatingin. Nang paalis na ako, hinawakan niya ang kamay ko at bamulong. Alam kong masakit, pero salamat. Uuwi kang may tagumpay. Pumasok ako sa gate, pero sa loob-loob ko, para akong tinanggalan ng kalahati ng kaluluwa ko. Paglapag sa Abu Dhabi, unang bungad sa akin ay ang matinding init. Parang humulik sa mukha mo ang apoy. Iba ang amoy ng hangin. Iba ang tunog ng paligid. Lahat ay banyaga. Ang bahay ng amo ko ay malaki, 5 kwarto, 2 sala, at isang malaking kusina. Isang pamilyang Arabo ang amo ko, may 5 anak.
Ako lang mag-isa sa bahay para maglinis, magluto, maglaba, at alagaan ang bata. Araw-araw, gigising ng alas 4, magluluto ng breakfast, at tuloy-tuloy ang trabaho hanggang alas 10 ng gabi. Hindi madaling masanay sa oras, sa pagkain, sa pagod. Pero mas mahirap masanay sa katahimikan. Wala akong kausap. Bawal ang cellphone habang nagtatrabaho. Wala ring ibang Pinoy sa bahay. Tuwing gabi na lang ako nagkakaroon ng sandaling katahimikan, kung saan sinisilip ko ang cellphone at umaasang may mensahe galing sa kanila. At sa mga unang linggo, meron. Sa mga unang buwan ko dito sa Abu Dhabi, masaya pa ang bawat gabi. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, bubuksan ko ang cellphone ko at babulaga ang mga mensahe nila. Ma, ang saya ng field trip namin. Bumili si Papa ng sandwich ko. Mama, tignan mo yung drawing ko, ikaw yan o, nakaabaya ka daw. Nay, salamat sa padala. Nakabayad na po kami sa utang sa kuryente. At kahit basang-basa pa ako ng pawis, kahit nangangamoy suka ang kamay ko sa linas ng banyo, napapawi ang lahat ng pagod ko. Ang mga sandaling iyon, ang mga simpleng mensahe na iyon ang mga sandaling pinanghahawakan ko. Pinapadala ko ang halos lahat ng sahod ko. Minsan, pi-20,000 kada buwan. Kapag may extra akong nakuha mula sa overtime o mula sa pinaglaban ng kapitbahay ng amo, dinadagdagan ko pa. Hindi ako bumibili ng bagong damit. Isang pares ng tsinelas lang ang gamit ko, at punit na ang likod ng sapatos kong itim. Ang baon ko minsan ay tinapay at tubig. Pero okay lang. Ang mahalaga, sila ay kumakain. Sila ay nakakapag-aral. Sila ay hindi nababalikan ng tindera para sa utang. Ang mahalaga, hindi nila maranasan ang hirap na nararanasan ko. Isang beses, binilhan ko ng tablet si Lian. Nakiusap ako sa isang kaibigan kong papauwi ng Pilipinas na dalhin ito para mas makadiretso sa kanila. Nang makita kong hawak-hawak na ni Lian ang tablet sa video call, tumulo ang luha ko. Para sa online class mo yan, anak, sabi ko. Para makasabay ka sa iba. Ang galing-galing mo talaga, ma. Bulalas niya. Sa likod, kita ko si Rodolfo nang umitirin, tahimik, pero alam kong proud siya. Tuloy-tuloy ang ganitong routine. Padala, trabaho, video call, iyak sa gabi. Minsan, umaabot ako sa punto na wala na akong ibang naiisip kundi sila. Ako na si Teresa bilang OFW, hindi na bilang ina lang, kundi bilang tagapagtustos, tagapagtanggol, tagapagpagod, tagapagsakripisyo. Pero habang lumilipas ang buwan, unti-unti kong napapansin, may nagbabago. Noong una, kapag tumatawag ako, agad silang sumasagot. May ngiti, may kwento, may sigla. Pero nang tumuntong ang ika-6 na buwan ko, napansin kong parang nagiging abala sila. Sorry ma, may ginagawa lang. Ma, mamaya na lang daw sabi ni Papa, busy pa kami. Ma, okay lang kami. Huwag ka na pong mag-alala. Dati, ako ang ina na pinupuntahan nila para magkwento. Ngayon, ako na ang naghahabol ng oras at atensyon. Tinanggap ko yun bilang bahagi ng adjustment. Nasa edad na rin kasi ang mga bata, siguro mas maraming pinagkakaabalahan. Si Rodolfo, baka nga rin pagod lang sa trabaho. Pero sa kabila ng pangunawang iyon, hindi ko mapigil ang masaktan. Alam mong nagbabago ang takbo ng relasyon kapag ang dati mong kasabwat sa bawat kwento ay parang naging bisita na lang sa sariling tahanan. At ako ang naging bisita sa kwentong sinimulan ko. Isang gabi, tinawagan ko sila. Walang sumagot. Nag-message ako. Kumusta kayo, anak? Kumain na kayo? Papa, kamusta pesada? Walang reply. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ako ng simpleng mensahe kay Rodolfo. Busy lang. Pasensya na. Okay naman kami. Sa mga sandaling iyon, nagsimula akong magtanong. Ano bang ginagawa nila? Nasaan ang mga ipinapadala ko? May problema ba at hindi nila sinasabi sa akin? May mga gabi na hindi ako makatulog sa dami ng iniisip. Baka may nagkasakit. Baka may binabayaran. O baka may tinatago. Ngunit pinili kong huwag magduda. Pilit kong itinataboy ang mga negatibong hinala. Hindi ko gustong isipin na may masama. Hindi ko gustong isiping sinasayang nila ang sakripisyo ko. Pinipilit kong paniwalaan na mahal pa rin nila ako, na iniingatan nila ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Kaya't kahit wala masyadong sagot, tuloy pa rin ang padala. Kada buwan, walang palya.
Kapag may project sa school, agad akong nagpapadala ng extra. Kapag may okasyon, nagpapadala ako ng panghanda. Minsan nga, nagpapadala ako ng mga damit kahit hindi ako bumibili ng sarili kong panloob. Naalala ko pa isang araw, sinabihan ako ng kasamang OFW sa boarding house namin. "Tay, bilhan mo naman ng bagong bag ang sarili mo." Butas na o. Napangiti lang ako. Ayos lang to. Matibay pa naman. Pero hindi ko na sinabi na iyon lang ang bag ko simula pa nang umalis ako sa Pilipinas. Ang gusto ko lang ay makita ang ngiti nila. Kahit sa litrato, kahit sa message lang, kahit minsan. Sa kanilang tatlo, si Lian ang pinakamalapit sa akin. Sa lahat ng anak ko, siya ang pinakamasayahin, pinakamaingay tuwing video call. Pero sa pagdaan ng panahon, siya rin ang unti-unting nanahimik. Minsang nag-message ako sa kanya ng, "Kamusta ka, anak?" Ang reply niya lang, "Okay lang po." Tanong ko, "May gusto ka ba, anak? I-message mo lang si mama ha." Wala nang reply. Doon ako unang nakaramdam ng tunay na lungkot. Pakiramdam ko, nabura na ako sa araw-araw nilang buhay. Parang naging pangalan na lang ako sa listahan ng remittance center. Parang pera na lang ako. Pero bago ko tuluyang mawalan ng loob, isang araw, bigla akong tinawagan ni Lian. "Ma," bati niya, masiglang masigla. "Sorry po ha, matagal kami di nakatawag." Sabi ko, "Okay lang, anak. Basta kayo okay dyan." "Ma, may surprise kami sa'yo pag uwi mo. Promise, matutuwa ka." Natigilan ako. "Anong klaseng surprise?" Tanong ko, pilit na may ngiti. "Secret po," sabi ni Papa, "wag muna sabihin. Basta pag uwi mo Maria, pangako." Sa saglit na iyon, parang may umapaw na liwanag sa puso ko. Parang binigyan ako ng bagong dahilan para lumaban pa. Isang hininga ng pag-asa sa gitna ng lahat ng pagod at lungkot. Isang paalala na baka nga hindi pa huli ang lahat. At mula noon, bawat araw ng trabaho ko ay mas pinilit kong kayanin. Dahil sa lihim na yon. Dahil sa munting pangakong ibinigay ng bunso ko. Lumipas ang mga buwan. Sa kalendaryo ko sa boarding house, binibilugan ko ang mga petsa, sahod, araw ng padala, at higit sa lahat, araw ng uwi. 1 taon at 9 na buwan. 3 buwan na lang, at makakauwi na ako. Maiksi na lang, sabi ko sa sarili. Konti na lang, anak, sulat ko kay Lian. Hintayin mo si mama, bulong ko gabi-gabi habang nakatitig sa picture nila. Pero habang lumalapit ang araw ng uwi ko, lalong lumalayo ang mga sagot mula sa kanila. Hindi na ako bata, hindi rin ako malakas kagaya ng dati. 2 taon akong gumigising ng alas 4 ng umaga, nagtatrabaho hanggang alas 10 ng gabi, walang day off. Minsan lang ako pinayagang magpahinga, nang nagkalagnat ako't hinimete sa kusina. Ang amo ko, mabait naman sa tingin ng iba, pero walang pakialam kung pagod na ako. Ang mahalaga sa kanila, malinis ang bahay, maayos ang pagkain, tahimik ang mga bata, at ako, parang isa na lang kasangkapan. Hindi nila tinatanong kung kumain na ako, o kung may sakit ako. Hindi nila naisip kung may anak din ba akong naiisip. Isang gabi, habang nilalabhan ko ang basang carpet na pinagsusukan ng anak ng amo, bigla akong napaupo sa gilid. Nanghihina, nangangato, sa kamay ko, puro sugat. Sa tuhod ko, may pasa. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa lababo, hindi ko na halos makilala. Sunog sa araw ang balat ko. Namumugto ang mata, lutang ang pisngi. Ito na ba talaga ako? Bawat padala ko, may sulat. Nilalagay ko sa remittance slip ang maikling mensahe. Para sa tuition ni Jerome. Para kay Mika, pambili ng bagong sapatos. Para kay Lian, sa susunod na semester. Para sa inyo ni Papa, pambili ng bigas. Hindi ko alam kung binabasa pa nila. Hindi ko na rin alam kung naaalala pa nila ang boses ko. Pero ako, hindi nakalimot. Alam ko ang birthday nila, ang paborito nilang ulam, ang huling pelikulang pinanood namin. Sa isip ko, nakapako pa rin ang mga alaala naming sabay-sabay sa hapag, nagtatawanan kahit pritong itlog lang ang ulam. Minsan, iniisip ko, paano kung may iba na silang mundo? Paano kung masaya na silang wala ako? Isa sa mga araw na yon, may balitang umalingaw sa boarding house namin. Si Manang Josie, kasama namin sa kwarto, 54 na taong gulang, kasambahay din sa kabilang kanto, inatake habang naglalaba.
Hindi na siya umabot sa ospital. Hindi alam ng pamilya niya. Nang dumating ang employer sa boarding house, dala lang nila ay ang bag niya at cellphone na may sira ang screen. Tahimik kaming lahat habang inaayos ang mga gamit niya. Wala man lang kaming tamang salita. Nang dumating ang embahada, nakita ko kung paano dahan-daw ang isinilid ang katawan niya sa ataol na puti, tapos tinakpan, isinakay sa van. Wala man lang yakap mula sa anak. Wala man lang asawa sa tabi. Doon ako natigilan. Ano kung ako pala ang sumunod? Tanong ko sa sarili. Uuwi rin ba akong ganon? Sa loob ng kahon. At sa huli, saka lang nila ako maalala. 2 buwan bago ako umuwi, sinubukan ko ulit tumawag. Hello, boses ni Mika. Napangiti ako agad. Anak, ikaw ba yan? Ang ganda ng boses mo ah. Tumawa siya. Si Lian po nasa labas, naglalaro. Si Jerome po nasa kwarto, may ginagawang project. Si Papa nasa tindahan. Tindahan? Tanong ko, naguluhan. Wala po, yung tindahan ni Aling Melly. Nandun po siya, may pinapagawa. Hindi ko na pinilit itanong. Nakiramdam na lang ako. Anak, excited na akong umuwi. Oo nga po Maria, sabi ni Papa, may surprise kami. Secret daw po muna, pero tiyak matutuwa ka. Nag-init ang mata ko. Hindi ko alam kung dahil sa tuwa o lungkot. Gusto kong mangulit. Gusto kong tanungin kung ano yun. Pero pinili kong huwag. Baka kasi, kapag sinabi nila, mawalan ng saysay ang pag-uwi. Salamat, anak, mahinang sagot ko. Salamat sa pag-aabang. Mahal na mahal ko kayo. Bumili na ako ng pasalubong. Hindi magarbo. 3 t-shirt, tig-isa. 1 pabango para kay Rodolfo. 2 chocolate bar para kay nanay. 1 maliit na kwintas para sa sarili ko, unang bagay na binili ko para sa akin simula nang dumating ako rito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang paghahalo ng takot at pananabik. Takot na baka hindi na ako kilala ng mga anak ko. Takot na baka wala nang yakap si Rodolfo para sa akin. Takot na baka hindi na ako bahagi ng mundong iniwan ko. Pero pinanghahawakan ko ang salitang iyon ni Lian. Ma, may surprise kami. Secret. 1 lihim na pag-asa. 1 piraso ng liwanag sa gitna ng pangungulila. Sa dami ng araw na lumipas sa kalendaryo ko, iisa lang ang binilugan ko ng pula, ang araw ng aking pag-uwi. Ika-6 ng Hulyo, alas 2:30 ng hapon ang dating ng eroplano sa NAIA Terminal 1. Kinabukasan pa lang, hindi na ako makatulog. Para akong batang pupunta sa field trip, pero ang baon ko ay 2 taong pagod, 3 kilong pasalubong, at isang napakabigat na tanong sa dibdib, tatanggapin pa kaya nila ako? Sa eroplano, hindi ako mapakali. Katabi ko ang isang girong OFW mula sa Qatar na uuwi rin. Pareho kaming may binabalikang pamilya. Pero habang kwento siya ng kwento tungkol sa asawa niyang excited, ako ay tahimik lang. Nakaka-excite no? Tanong niya. Oo, pilit kong sagot, kasabay ng isang maliit na ngiti. Pero totoo, hindi excitement ang nararamdaman ko. Kundi kaba. Pagtapak ng paa ko sa NAIA, agad akong sinalubong ng init ng Pilipinas. Ngunit iba ang init na ito, hindi disyerto, kundi pawis ng mga taxi driver, amoy ng karinderya, at sigaw ng jeep sa labas. Pamilyar, parang isang yakap na matagal kong hinanap. Sa loob ng airport, habang tinutulak ko ang kariton ng bag ko, tanaw ko ang mga pamilyang naghihintayin. May mga batang sumisigaw ng, "Mama!" May mga asawang umiiyak habang yumayakap. Ako, tumingin sa paligid. Wala pa rin. Naghanap ako ng mukha ni Rodolfo. Wala, baka traffic. Baka nakiusap si Jerome na siya ang samando. Wala rin. Sa huli, tumunog ang cellphone ko. Si Rodolfo, "Nay, pasensya na, hindi kami makakasundo sa airport. May aasikasuhin lang. Sumakay ka na lang ng tricycle pa uwi." Sorry ha. Tumigil ako saglit. Tinitigan ang screen. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. 2 taon. 2 taon akong nawala, tapos tricycle lang ang sasalubong sa akin. Napaupo ako sa gilid. Hindi na rin ako makaiyak. Siguro dahil wala nang luha na natira. Pero pinilit kong ngumiti. Okay lang. Uuwi naman ako. Yun ang mahalaga. Habang nasa biyahe pa uwi, nakatitig lang ako sa bintana ng tricycle. Binabagtas ng gulong ang pamilyar na mga kalsada. Ang palengke ni Aling Nida, ang tindahan ni Mang Arturo,
ang paaralang pinapasukan ni na Jerome dati, lahat parang hindi nagbago. Pero ako, ibang-iba na. Sa loob ng 2 taon, parang tinanggalan ako ng sarili. Pero ngayon, kahit pagod, buo pa rin ang pag-asang may naghihintay. Pagsapit namin sa barangay namin, nakatayo ako sa tapat ng bahay namin. Tahimik. Wala pang tao sa labas. Hindi gaya noong umalis ako, may iyakan, may yakapan. Ngayon, kahit sulyap mula sa kapitbahay, wala. Huminga ako ng malalim, kinuha ang bag ko, at lumakad papasok ng bakuran. Pagbukas ko ng gate, may narinig akong yabag. Tumigil ako. Sa may bandang kanan, nakita ko si Mika, nakatayo sa gilid, parang nag-aabang. Ma, bulong niya. Agad siyang tumakbo, at yamakap ng mahigpit. Anak, nasambit ko lang, habang pinipigilan ang pag-iyak. Sinundan siya ni Lian, si bunso kong pinakahihintay. Ma, naramdaman kong lamambot ang katawan ko. Para akong nilusaw ng yakap nila. Si Jerome, lumabas din mula sa bahay. Mas tumangkad na siya, mas seryoso ang mukha. Pero nang makita niya ako, ngumiti siya. Welcome home po Maria. Ilang segundo akong hindi makapagsalita. Para akong bumalik sa dati. Para akong sumiksik muli sa mundo ko. Sa mundo na ako ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Pero may kulang. May tanong pa rin, nasaan si Rodolfo? Papa mo po, nasa may bayan, sabi ni Mika. May inaasikaso lang, ma, dagdag ni Jerome. Bakit tila sabay-sabay sila sa sagot? Bakit parang rehearsed? Pero hindi ko na muna pinilit. Niyakap ko silang muli. Tamang-tama ang uwi mo, ma, sabi ni Lian. Ready na yung surprise. Nagkatinginan silang magkakapatid. May ngiti sa labi, pero may sikreto sa mga mata. At doon ko naramdaman, may hindi sila sinasabi. May nakatago, at baka ito na nga yung sinasabi ni Lian dati. Nang muli kong maramdaman ang sahig ng sariling bahay, para akong ibinalik sa panahon. Hindi ito tulad ng bahay sa Abu Dhabi, walang mamahaling kurtina, walang marmol na tiles, walang chandelier, pero ito ang tahanan kong hindi kailanman nawala sa puso ko. Amoy pa rin ito ang tuyo sa kusina. Naririnig ko pa rin ang maingay na tilaok ng manok sa kapitbahay. At habang iniikot ko ang paningin ko sa loob, isang bagay ang di ko maipaliwanag, parang may nagbago. Hindi lang dahil mas malinis ang bahay. Hindi lang dahil may bagong kurtina sa bintana. Hindi lang dahil may electric fan na hindi ko naaalalang binili ko noon. Kundi dahil, parang may alon ng sikreto sa paligid. Tahimik, pero gumagalaw. Ma, kain po tayo, ayan ni Mika. Naghanda sila ng sinigang na baboy, paborito ko. May inihaw din na tilapia at pritong lumpia. Sa unang tingin, parang ordinaryo lang. Pero sa dami ng pagkain at ayos ng mesa, parang may okasyon. Anong meron? Tanong ko habang nauupo. Siyempre po, welcome home, sagot ni Jerome. Tumungo ako. Salamat ha, pero ang dami nito. Saan nyo kinuha pambili? Tahimik sila saglit. Pinag-ipunan po, sagot ni Mika. May extra si Papa sa posada, dagdag ni Jerome. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko. Pero ngumiti na lang ako. Salamat, anak. Masarap to. Habang kumakain kami, si Lian panay ang tingin sa akin. Ma, bulong niya. Bakit? Gusto ko lang sabihin, miss na miss ka namin. Napangiti ako. Hindi ko na tinanong pa ang tungkol sa surprise. Ayokong sirain ang sandaling ito, na parang wala akong 2 taon na nawala. Gusto ko lang namnamin ang bawat kagat, bawat tawa, bawat tunog ng kutsarang humahampas sa plato. Pagtapos ng hapunan, sinamahan ako ni Mika sa dati kong kwarto. Maayos na ito, maaliwalas, may bagong bedsheet, may electric fan, may maliit na piraso ng papel na nakadikit sa pader, welcome home, ma. Na-touch ako. Teka, saan nyo kinuha tong bedsheet? Ang lambot. Regalo po ni Papa. Sabi niya dapat daw komportable ka. Umupo ako sa kama. Tinitigan ng anak ko. Kamusta ka, anak? Tanong ko. Okay lang po. Masaya na nandito na kayo. May naipon ka ba habang wala ako? Tanong ko muli, dahan-dahan. Napayuko siya. Konti lang po. Pero may mga bagay naman pong inayos si Papa. Basta po, matutuwa kayo. Napansin kong ilang beses na nilang sinasabi yun, matutuwa ka. Para bang sinasanay na nila ako sa isang revelasyon. Pero bakit hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang sabihin? Hindi agad ako nakatulog.
Kahit may pagod, mas malakas ang takbo ng isipan ko. Pinakinggan ko ang huni ng kuliglig, ang mga yapak sa labas, ang maraang paghikab ni Lian sa kabilang kwarto. Muli kong sinilip ang bintana. Sa di kalayuan, may ilaw na bukas sa may bandang kanto. Doon sa lugar na dati ay bakanting lote lang. Parang may silhouette ng tao. May parang kahon ng paninda. May dumarating na motor. Kinaikit ko ang mga mata. Baka guni-guni ko lang. Ngayong narito na ako sa bahay, mas marami pa akong tanong kaysa sagot. Nasaan si Rodolfo? Bakit panay ang iwas niya sa akin? Bakit may kakaibang kilos sa mga anak ko, parang may binabantayan, may iniiwasan, may pinipigil? At higit sa lahat, ano ba talaga ang surprise na iyon? Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. Bihira akong makatulog ng mahimbing simula pa noon, sanay na kasi ang katawan ko sa alas 4 gising sa Abu Dhabi. Pero ngayon, may ibang dahilan ng pagbangon ko, kailangan kong malaman kung ano ang binabalak nila. Kung ano ang surpresa na paulit-ulit nilang binabanggit. Paglabas ko ng bahay, tila may bagong simoy ng hangin. Mas sariwa, mas buhay, marami akong hindi inaasahang mapapansin. Naglakad ako sa paligid ng barangay. Huminto ako sa may dating bakanting lote, pero hindi na pala ito bakante. Isang maliit na gusali na gawa sa konkreto at yero ang naroon. May sign na, bawal pumasok, at isang karatulang may tarp na hindi ko mabasa mula sa kalsada. May ilang sako ng bigas sa gilid. May kahon-kahon ng produkto. At may babae sa loob na tila nag-aayos ng mga paninda. May tricycle na dumaan. Bumaba ang isang lalaking may dalang kahon ng instant noodles. Pinasa niya ito sa babae sa loob. Tinitigan ko ito. Ito ba ang tindahan na sinasabi nila kahapon? Pag-uwi ko, nadatnan ko si Rodolfo sa kusina. Nakaupo siya, may hawak na kape, nakayuko. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. Oy, Nay, gising ka na pala. Tumungo ako. Oo. Tahimik. Gusto mo ng kape? Tanong niya. Hindi muna. May itatanong sana ako. Napaangat siya ng tingin. Ano yun? Saan ka galing kanina? Sa bayan lang. May binili lang. Muli, tahimik. Pinagmasdan ko siya. Gusto kong itanong ang lahat, kung saan napunta ang mga padala ko, kung bakit parang may tinatago sila, kung anong klaseng sorpresa ang inihahanda. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa ito ang tamang oras. Habang nagpapahinga ako sa sala, muling lumapit sa akin si Lian. Ma, ilang araw ka dito, di ba? Matagal ako, anak. Uuwi na ako for good. Talaga, kita sa mata niyang may tuwa. Pero may takot din. Bakit? Ayaw mo ba? Biro ko. Hindi po. Masaya po ako. Kasi gusto ko kayong makita yung surprise. Bakit ba hindi niyo pa sinasabi kung ano yun? Ngumiti siya. Kasi po, mas masaya pag nakita nyo mismo. Basta proud po kami sa inyo. At gusto naming ipakita na kahit wala ka, hindi kami tumigil sa pangarap mo. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiyak. Pero isang bagay ang malinaw, may pinaghahandaan sila. At hindi ito maliit na bagay. Hindi ito simpleng regalo. Ito ay isang bunga. Isang resulta ng 2 taong pagtitiis, sakripisyo, at panalangin. Ngayong gabi, habang sinusulat ko ang liham na ito, nakaupo ako sa dating upuan ko sa harap ng bahay. May buwan sa langit, tahimik ang paligid, pero sa dibdib ko, may bagyong hindi ko maipaliwanag. Bukas daw, ipapakita na nila sa akin ang surpresa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, tuwa ba, gulat, o baka luhan ng pag-unawa. Pero isa lang ang tiyak ko ngayon. Sa bawat padalang piso, may kasamang dasal. Sa bawat iyak ko sa gabi, may pag-asang bumabalik. At sa bawat liham na ito, nais kong yukit sa puso ng sinumang makabasa. Ang bawat sakripisyo ng isang ina, hindi nawawala. Hindi nasasayang. Minsan, tahimik lang ang bunga ng pagmamahal. Pero darating ang araw. Makikita mo itong buong buo, buhay na buhay. Magandang araw ulit sa'yo, kaibigan. Ngayong binubuksan ko na ang panibagong pahina ng kwento ko, parang bumabalik lahat ng kaba, tuwa, at pagtataka, isang gulo ng damdamin na mahirap ilarawan. Ang totoo, pagkatapos ng hapunan noong unang gabi ko sa Pilipinas, hindi agad ako nakatulog.
Buong magdamag akong nakatitig sa kisame, hinihigop ng tanong na matagal ko nang pinipigil, ano ba talaga ang ginagawa nila habang wala ako? Kinabukasan, Lunes, maaga akong nagising, sanay pa rin ang katawan ko sa schedule sa Abu Dhabi. Pagkabangon ko, wala pa ring si Rodolfo sa bahay. Ang sabi ng mga anak ko, maaga raw umalis. Maaga po siyang dumaan sa bayan, sabi ni Jerome. May inaasikaso raw, dagdag ni Mika. Napaisip ako, ano ba tong laging inaasikaso? Pero hindi ko na muling tinanong. Parang may sabayang pagsang-ayon ang mga anak ko, at alam kong may pinaplano sila na ayaw pang isiwalat. Lumabas ako ng bahay para magpainit sa araw. Tumambay ako sa harap ng maliit naming bakuran, habang may dalang mainit na kape. Tahimik ang paligid pero may mga bulungan sa kalye. Ilang kapitbahay ang naglalakad at pasulyap-sulyap sa akin. May bumati, "Oy, si Teresa yan ah. Welcome back." Ngumiti ako, "Salamat po," pero narinig ko rin ang mga pabulong. Yan yung nanay ni Mika, di ba? Yung galing abroad. Alam na kaya niya. Ewan ko kung sinabi na nila. Nagtaka ako. Alam na kaya niya, ang alin. Pero pinili kong huwag pansinin. Muli akong sumimsam ng kape. Sa isip-isip ko, baka tsismis lang na wala namang kinalaman sa akin. Pagpasok ko ulit sa loob, sinalubong ako ni Lian na may bitbit na isang kahon ng coloring materials. "Ma, gusto mo pong makakita ng surprise ngayon na?" Tanong niya habang nakangiti. Napatingin ako sa kanya. "Ngayon na, akala ko sa birthday ko pa." Gusto ka lang namin ay excite." Sabay tawa. Pinisil ko ang pisngi niya. "Hay nako, lagi mo akong binibitin, anak. Promise, ma, sobrang matutuwa kayo. Basta, konting hintay na lang po. Di na namin itatago ng matagal." Tumungo na lang ako. "Sige, aabangan ko yan." Bago mag-alas 10 ng umaga, dumating si Rodolfo. Pawis na pawis. May bitbit na puting bag at ilang papel. Pagkapasok niya sa bahay, bigla siyang napatigil nang makita akong nakaupo sa sala. "Oy, Nay, kanina ka pa ba gising?" "Kanina pa," sagot ko. "Saan ka galing?" "Sa munisipyo. May pinirmahan lang." "Anong pinirmahan?" tanong ko agad. Saglit siyang nag-isip. "Yung tungkol sa lupa. May mga papel lang na kailangan asikasuhin." "Wala naman yun." Pero nakita kong may bahagyang pag-aalangan sa boses niya. Parang ayaw niyang masyadong magdetalye. Parang may tinatago. Habang kumakain kami ng tanghalian, napansin kong may kakaibang sigla ang mga bata. Si Mika, laging may ngiti. Si Jerome, parang tahimik pero may pinipigilang excitement. At si Lian, halos hindi mapakali. "Ma, gusto mo po mamaya pumunta sa palengke?" Biglang tanong ni Jerome. "Palengke? Anong meron?" "Wala lang. Gusto lang namin samahan ka lumibot. Matagal ka nang di nakakalakad-lakad dito." Sumang-ayon ako, pero ramdam kong may pakay sila sa lakad na yon. Habang naglalakad kami papunta sa palengke, dumaan kami sa isang kalye kung saan may bagong tayong gusali. Bago sa paningin ko, maliit lang, pero maayos ang pagkakagawa. May signage na nakatikip ng trapal. "Anong building yan?" tanong ko. Sagot ni Mika, sabay tingin kay Jerome. Si Jerome ang sumagot, "Ano po, may bagong nagpatayo niyan. Business daw." "Anong business?" Biglang singit ni Lian, "Sekretong malupit, ma." Tumawa kami lahat, pero sa loob ko, nararamdaman ko na, ito na nga yun. Unti-unti na nilang pinaparamdam sa akin. Gabi na, tahimik ang buong bahay, naririnig ko lang ang insekto sa labas, ang ugong ng hangin sa bintana, at ang mga anak kong mahimbing nang natutulog. Naupo ako sa kama, kinuha ang ballpen at papel, at sinimulang sulatin ang bahagi ng liham na ito. Kaibigan, nararamdaman ko na. Ang lihim na iningatan nila, nasa paligid ko na. Inaamoy ko na, naririnig ko na sa mga sulyap, sa mga bulong, sa mga iwas sagot. Bukas daw, ihahayag na nila ang lahat. At sa wakas, makikita ko na kung saan napunta ang bawat padala kong piso. Makikita ko na kung ano ang tinubuan ng bawat luha ko sa disyerto. At sana, sa araw na iyon, masabi ko sa sarili kong, hindi ako nasayang. Alam mo yung pakiramdam na ilang taon mong iniipon ang pasensya, lakas, at tiwala, tapos isang araw, haharap ka na sa bunga ng lahat ng yon. Ganyan ang nararamdaman ko ngayon. Bumangon ako ng maaga,
Mas maaga pa sa tilaok ng manok. Hindi dahil kailangan, kundi dahil hindi ako mapakali. Parang may batang naghihintay ng regalo sa Pasko. Pero hindi ito laruan ng laman ng kahon, kundi sagot sa tanong na ilang taon kong bitbit sa dibdib, nasaan na ba ako sa buhay nila? Alas 7 pa lang ng umaga, kumatok si Mika sa kwarto ko. Ma, ready ka na po mamaya. Ha, saan? Basta po, bihis lang po kayo, casual lang. Nag-ayos ako, nagsuot ng simpleng blouse at maong. Ayokong magtanong ng marami, gusto kong irespeto ang excitement nila. Pero sa loob ko, may halong kaba at kaba pa ulit. Bago kami umalis, si Rodolfo dumaan muna sa bahay. Maayos ang suot, naka-polo, naka-slacks. Tila may okasyon, tiningnan ko siya. Doy, anong meron talaga? Ngumiti lang siya, malalaman mo rin, Nay. Konting tiis na lang. Habang naglalakad kami, kasama ko silang lahat, sina Jerome, Mika, Lian, at si Rodolfo. Hindi na kami dumiretso sa palengke. Sa halip, dumaan kami sa maliit na kalyeng dati puro damo lang. Ngunit ngayon, may konkretong daan na. May mga ilaw, may ilang tricycle sa gilid, at may isang building sa dulo. Yun ang gusaling nakita ko kahapon. Pero ngayon, wala na ang trapal. Paglapit namin, nakita kong may signage. Lion Sari-Sari Store at Bigasan. Isang munting negosyong binuo mula sa sakripisyo ng isang ina. Tumigil ako sa paglalakad. Napako ang paa ko sa lupa. Nanlamig ang palad ko. Napasinghap ako. Hindi ako makapagsalita. Tumango si Jerome. Ma, yan po ang sinasabi namin. Galing po lahat dyan sa mga pinapadala ninyo, dagdag ni Mika. Hindi namin ginastos sa kung ano-ano. Inipon namin, inayos, pinlano, at tinayo po namin to. Para sa'yo. Si Rodolfo, tumingin sa akin. Nay, patawad kung hindi kami agad nagsabi. Gusto lang namin na makita mo mismo. Gusto naming maramdaman mong may pinuntahan lahat ng sakripisyo mo. Hindi lang gamit, hindi lang pagkain, kundi isang pundasyon para sa kinabukasan natin. Hindi ko na napigilan. Tumulo ang luha ko. Hindi isang patak, kundi tila ulan na sa wakas ay pinakawalan ng langit. Pumasok kami sa loob. May racks ng mga delata, instant noodles, gatas, kape, at sabon. May digital weighing scale sa gilid para sa bigas. May freezer na may laman ng yelo at inumin. May maliit na counter. May notebook para sa listahan ng utang ng kapitbahay. At sa isang sulok, may maliit na altar. May litrato kong hawak nila habang nasa Abu Dhabi ako. Tumingin si Lian sa akin. Ma, ito po ang secret namin. Sana po hindi ka nagalit na hindi namin agad sinabi. Niyakap ko siya, mahigpit. Hindi ako galit, anak. Hindi, ni kaunti. Ang totoo, sobra akong proud. At sobra akong mahal na mahal kayong lahat. Paglapit ko sa counter, may isa pang sobra. May nakasulat. Para kay mama, basahin mo kapag tahimik ka na. Kinuha ko ito, hindi ko pa binuksan. Nilagay ko sa bag. Sabi ng puso ko, sa bahay na ito babasahin. Kapag kaya ko na, kapag handa na ako. Kaibigan, hindi ko alam kung paano ko mailalarawan ang pakiramdam ng isang inang OFW na muling niyakap, hindi lang ng mga anak niya, kundi ng pruweba na hindi siya naging wala. Na ang bawat paghihirap ay may bunga, at ang bunga ay nakatanim mismo sa bakuran ng kanyang puso. Ang Lion Sari-Sari Store at Bigasan ay hindi lang tindahan. Isa itong alaala, isang monumento. Isang liham na isinigaw ng anak at asawa ko sa pamamagitan ng gawa, hindi salita. Kaibigan, matapos kong makita ang tindahan, ang bunga ng bawat padalang halagang may kasamang pagod, luha, at panalangin, para bang unti-unti nang nahuhulog ang lahat ng bigat na bitbit ko sa loob. Pero habang nakaupo ako sa kama ng gabing iyon, mahigpit kong hawak ang sobra. Hindi ko pa rin agad mabuksan. Parang kinakabahan pa rin ako. Kasi alam ko, sa bawat salita sa loob ng sulat na ito, may mga damdaming maaaring mas masakit pa kaysa saya. O baka mas matamis pa sa luha ng pagod. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, dahan-dahan kong binuksan ang sobra. At doon, nakita ko ang liham na isinulat ng asawa ko, ni Rodolfo. Mahal kong Teresa, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nakita mo na ang ginawa naming lahat. Hindi ko na pinilit sabihin agad sa iyo noon dahil gusto kong maramdaman mo ito sa paraang pinakakarapat dapat, harapan.
Buo, walang pasakalye. Teresa, alam kong mahirap ang lahat ng pinagdaanan mo. Alam kong bawat padala mong piso, may kasamang pagod sa katawan at pagkasabik sa pamilya. Hindi biro ang iwan ang tahanan. Hindi biro ang tumanda sa lugar na di mo pag-aari, sa pamilyang hindi mo tunay. At habang ikaw ay nasa malayo, ako naman ay nagtanong araw-araw, paano ko ba maipapakita na hindi ko sinayang ang sakripisyo mo? Kaya't sinimulan ko ito, dahan-dahan. Sa tulong ng mga anak natin, si Jerome ang nagbantay sa budget, si Mika ang nag-ayos ng layout ng pwesto, si Lian ang naging inspirasyon sa pangalan ng tindahan. Ang kita sa una mong padala ay itinabi ko. Tiniis kong hindi gastusin kahit nagipit kami. Kinuha ko ang kaunting kinikita sa pamamasada, nagdagdag ako. Nagtanong ako sa mga negosyante sa palengke. Nagbasa ako, natuto, hanggang sa may pa ng sapat para simulan ng maliit na tindahan. At mula roon, lumago ito. Naging bigasan. Nakaipon pa kami ng kaunting puhunan para sa mga karagdagang paninda. Hindi ko ito sinabi agad sa iyo dahil gusto kong maipakita, hindi lang may salita. Teresa, salamat. Hindi lang sa padala, kundi sa pagtitiwala, sa lakas ng loob, sa sakripisyong walang kapalit. Naway sa pagtingin mo sa bawat kahon sa tindahan, sa bawat sako ng bigas, at sa bawat paninda sa estan, makita mo ang pagmamahal namin sa iyo. At sana, maisip mong sa bawat panahong wala ka, hindi ka nawala sa puso namin. Mahal na mahal ka namin. Kaibigan, habang binabasa ko ang liham na iyon, para akong binuhusan ng ulan ng awa, tuwa, at pasasalamat. Hindi ko napigilan ang hikbi. Hindi ko naisip kung naririnig ako ng mga anak ko sa kabilang kwarto. Basta ang alam ko, sa sandaling iyon, buo ulit ako. Hindi pala ako nawalan, hindi pala ako napag-iwanan, at higit sa lahat, hindi pala ako nakalimutan. Kinabukasan, pag-aisang ko, agad akong lumapit kay Rodolfo. Hindi ako nagsalita, ni hindi ko sinabing nabasa ko na ang sulat. Basta niyakap ko siya, mahigpit, tulad ng yakap ko noong una akong umalis ng Pilipinas. Pero ngayon, may pagbalik na. Mabuti na lang, hindi ako sumuko, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya, mabuti na lang, hindi mo kami iniwan kahit wala kami sa tabi mo. Tumingin ako sa tindahan, sa mga anak kong abala sa pag-aayos ng paninda, sa buong munting tahanang muli naming binuo. At doon ko sinabi sa sarili ko, ito ang tahanang pinaghirapan ko. Ito ang tahanang bumawi sa bawat luhang pamatak habang nasa malayo ako. Sa wakas, narito na ako, hindi sa banyagang lupain, hindi sa isang bahay ng ibang pamilya, kundi sa sarili kong tahanan. At higit pa riyan, narito na rin ako sa loob ng puso ng sarili kong pamilya, kung saan hindi na ako kailangang humingi ng puwang, dahil simula pa lang, akin na pala ang lugar na ito. Hindi tulad ng mga umagang ginugol ko sa disyerto, mainit, mapatla, at puno ng ingay ng takot. Ang umagang ito ay tahimik, presko, at puno ng amoy ng bagong lutong sinangag. Bumaba ako ng bahay at nakita kong si Mika ang nagluluto. Si Jerome ay nagsusulat sa kwaderno ng listahan ng utang ng mga suki. Si Lian ay nagwawalis ng harap ng tindahan. Si Rodolfo naman, abala sa pagpapalitan ng mga kahon ng delata sa shelf. Walang nag-utos sa kanila, walang sumigaw, wala akong narinig kundi mga normal na tunog ng isang bahay na masaya, hindi marangya, pero buo. Hindi maluho, pero matibay. At sa gitna nila, naroon ako. Nanay, asawa, ina, at ngayon, kabahagi ng negosyong pinande ng pagmamahal. Nang maupo kami para mag-almusal, si Jerome ang nagsalita. Ma, gusto po naming itanong kung, gusto niyo pong tumulong sa tindahan. Kahit anong gusto mong gampanan, kahit sa pamamalengke, o pag-record sa resibo. Tumawa ako. Anong tanong yan? Siyempre naman. Napangiti sila, at doon nagsimula ang plano. Magpapatuloy ang tindahan, palalaguin pa, bibili ng refrigerator para sa karne, maglalagay ng soft drinks dispenser, magpapagawa ng maliit na waiting area sa tabi para sa mga suki. At higit sa lahat, isang maliit na kwarto sa itaas ng tindahan na magsisilbing opisina ni Mama. Hindi na ako kailangang umalis ulit, hindi na kailangang iwan ang hapagkainan. Hindi na kailangang manood ng video call para lang marinig ang, "Ma, miss na kita." Dahil ngayon, kasama na nila ako. Lagi, kaibigan, sa puntong ito,
isinasara ko na ang pahinang ito ng buhay ko, hindi dahil tapos na, kundi dahil may bagong simula. Hindi ko alam kung lahat ng OFW ay magtatapos sa ganitong klaseng kwento. Hindi ko masasabi kung lahat ng sakripisyo ay mababayaran ng tindahan o negosyo. Pero sana, kung isa kang inang nasa malayo rin, o amang nagtatrabaho sa ibang bansa, o anak na iniwan ng magulang sa abroad, sana, nakita mo ang puso ng kwento ko. Na bawat padala, bawat sakripisyo, bawat, mahal kita, na hindi nasasabi araw-araw, may kabuluhan. At minsan, kahit hindi agad natin nakikita ang bunga, lumalago ito sa katahimikan. Unti-unting bumubuo ng ugat, hanggang isang araw, babalikan mo't masasabi. May kinahinatnan pala ang lahat. At sa wakas, isang larawan ang ini-frame namin at isinabot sa itaas ng pinto ng tindahan. Litrato ko yun, hawak ang unang sweldo sa Abu Dhabi, may ngiti pero may lungkot sa mata. Sa ilalim ng litrato, isinulat ng anak kong si Mika. Sa bawat padala mo ma, hindi lang pera ang dumating. Pati ang lakas ng loob, sipag, at pangarap. Salamat po. Ang sakripisyo ng isang ina ay walang kapantay, at sa likod ng bawat padala, may pangarap siyang kinakapitan para sa kanyang pamilya. Ngunit ang tunay na gantimpala ay hindi sa perang naipon, kundi sa pagmamahal at pagkakaisang inani mula sa mga anak at asawang marunong gumanti sa tahimik na paraan. Ang kwento ni Teresa ay paalala na hindi lahat ng OFW ay nauuwi sa pagkasayang ng sakripisyo. May mga pamilya pa ring marunong maghintay, magtago ng sorpresa, at gumanti ng pagmamahal sa gawa, hindi lang sa salita.